Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay tayo ng update sa iba't ibang development na nagaganap ngayon dito sa Binondo at Intramuros area sa Maynila. Nabalitaan din natin ang ongoing na ginagawa na redevelopment ng Intramuros, kaya pupuntahan din natin yan doon sa kabilang side. Dito muna tayo magsisimula sa Binondo. Patuloy ang progress na ginagawa ngayon dito sa Binondo area sa Maynila. Mga bagong residential condominium buildings ang tinatayo ngayon dito sa Riverside area ng Binondo. Nakatulong din itong bagong tulay na nagdudugtong sa Intramuros at Binondo area sa Maynila dahil mas mabilis na ang pagtawid dito sa dalawang lugar na yan. Ngayong 2024, ibang-iba na ang skyline ng Binondo. Ang laki ng pinagbago dito sa nakalipas lang na ilang taon. Naging popular destination na rin ng mga local at international na tourist ang Binondo Intramuros Bridge dahil na rin sa magandang view dito sa taas ng tulay, at sa hapon makikita din dito ang napakagandang Manila Bay sunset. Dalawang Riverside Park ang itinayo dito sa gilid ng tulay, isa dito sa may Intramuros at isa naman doon sa kabila sa Binondo. Pero sa tingin ko mas maganda yung Riverside Park dito sa Intramuros side kumpara doon sa kabila. Hindi lang dito sa may Riverside area ang nagkakaroon ng iba't ibang mga projects. Pati na sa loob mismo ng Binondo Chinatown, maraming mga bagong buildings dyan ang tinatayo sa ngayon. Ngayon naman dito naman tayo sa Intramuros. Pupuntahan naman natin ang ongoing na redevelopment na ginagawa dito.
pupunta tayo doon sa may General Luna Street dito sa Intramuros kung saan merong ongoing na project na ginagawa sa ngayon. Andito na tayo sa harap ng Manila Cathedral, isang popular na landmark at tourist destination dito sa Manila. Napansin ko lang na marami mga foreign tourists na nandito ngayon dito sa harap at loob ng Manila Cathedral. Noong nakarang taon, umabot sa 5.4 million ang tourist arrivals dito sa ating bansa. Dito na tayo sa General Luna Street. Tingnan na natin yung project na ginagawa dito. Medyo mahaba nga pala itong General Luna Street. Simula doon sa entrance ng Intramuros hanggang dito sa may Manila Cathedral. Ayun, nakikita na natin, meron na mga barrier dito na inilagay kung saan sinisimulan na nga ang project na ginagawa, ang pagsasaayos ng mga kalsada. Ito na nga at binubutasan na ang kalsada dito. Ibig sabihin lang niyan, papalitan ng bago ang kalsadang ito. So ayan guys, hanggang dito na pala yung inilagay na bagong kalsada. Andito na tayo sa may San Agustin Church, isa sa pinakaluma na simbahan dito sa ating bansa. Dito sa gilid ng San Agustin Church, eto na, napalitan na yung kalsada dito ng mga bagong bricks at tinanggal na yung mga cobblestone street. Sa tingin ko mas okay na ngayon at mas smooth na ang paglalakad dito. Hindi katulad noon na cobblestone street pa ang nakalagay dito, masakit sa paa at uncomfortable ang paglalakad.
Mahaba na pala yung napalitan dito sa General Luna Street. Mahigit sa kalahati na ang pinalitan ng bagong brick layer. Dapat ipagbawal na dito sa Intramuros ang double parking. Dapat malinis at maluwag yung mga kalsada at walang mga sasakyan na nakaharang dyan. Sana magtuloy-tuloy pa ang redevelopment dito sa Intramuros. Marami pa mga lumang buildings dito na kailangang i-renovate at magkaroon din ng restoration. Historical man yung mga cobblestone street. Panahon na rin siguro na dapat makisabay na sa bagong panahon at tanggalin na yung mga yon. So ayan guys, ang ganda na nga ng kalsada dito. Wow, ang ganda na pala dito sa Intramuros. Tingnan nyo naman. Sana hindi lang yung kalsada yung palitan dito. Ayusin na rin yung mga linya ng kuryente at magkaroon na ng underground cabling system para hindi nakita yung mala spaghetti na mga electrical wires. Ang Intramuros ang isa sa mga historical place dito sa ating bansa na dapat niyong puntahan kahit once in a lifetime lang. Andito na tayo sa dulo ng General Luna Street. Malawak pa yung area ng Intramuros pero ito lang yung pinuntahan natin. Siguro yung ibang mga kalsada dito ginagawa din. Abangan pa natin ang magiging progress ng redevelopment ng Intramuros sa mga susunod na updates. Mga golf course naman ang makikita natin na nakapalibot dito sa wall ng Intramuros.
Anong masasabi nyo sa progress at development ng Binondo at Intramuros area sa Maynila? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.